Guys, ang dami nagpapapicture na idol. Oh. Ako si 5,000. Ayan guys, yung Padilla. Ay, nako! Vice President! President Kinder and Senator! Ayan o! Mamaya, babalik. Ayan guys. Nabol na. Nabol na. Sama natin sa madan. Di ba guys? Hindi po nang pati. Yung mga video may content naman yung pinakaligawalan. Ang bago naman yung Senator. Bye-bye. Bisita sana natin. Grabe yung Padilla guys. 261 signatures, sir. Then viable signatures. And we're going to fight again, sir, on March 20. Apo, na-file ako. Complete na po yung second fighting. I would just also like to express our deepest gratitude sa Lord. Supporting the movement. Sir, ng halak. Naramdam namin kayo. Tingin naman dito sa likod. Idol, sa tingin naman dito sa likod. Laban lang! Idol, dito naman sa likod, idol. Excuse po, nakikiraan. Duterte! Talong ka na mo kaya? Excuse lang po. Idol! Picture, picture. Idol, Ay, isa pa! Robin! Robin! dito na lang po muna sa harap po. Dito na lang po sa harap. Bayan mo! Bayan mo! Doon na lang po. Diyan, kasama natin. Excuse po, excuse. Malilim lang po. Robin Padilla, no idol. Doon po. Igilid lang po natin para hindi po tayo. Mainit kasi, mainit. Robin! Doon na sigaw tayo Duterte. Duterte! Duterte! Idol! Yung pagilihin takaw. Idol! Mainit kasi, mainit. Ayan. Bilog lang po. Lagyan nyo ng space. Lagyan ng space. Konting layo lang po. Konting layo lang. Layo-layo lang po konti. Layo lang po konti. Pas. Paraanin nyo muna. Hindi na masyadong okay lang po, sorry. Paluwag lang po ng konti. Huwag po natin sisikin. Iwagan ko ang security niyo. Sakit. Kita ko tulakan. Ano nangyari sa inyo? Pero okay na nga. Okay na si Senator. Robby! Okay na, pakisay na. Tawag sa people, sir. Wag mo endorse ID sa Vice President. Dito ngayon sa Supreme Court, if we file any petition po. Una po, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng atensyon sa amin. Pangalawa, ako po yung nandito bilang miyembro ng BJP. Pangatlo, ako po yung nandito para samahan yung aking mga kasama sa Tay Kami Naman. Dahil kami po ay
Halos masasabi po natin na sa matagal na panahon, isang taon na ho, medyo nangangamba na ho. Maraming nagmamahal kay Digong dahil isang taon na po siya. No? Kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga kung yung pagkakadala po ba sa aming mahal na Tatay Digong ay legal o illegal. Alam niyo po, marami na pong na-file kasi dito ng mga petisyon na hinihingi po natin sa ating mga justices na desisyon lang na po. Opo, isa po tayo sa mga nauna. Ilan na po si Ilan na ang sinip? 200. 238,561 signatures. First batch. Ano ba yung first and second? Today we filed 76,000 signatures. 116,561. Meron pa susunod. Meron pa po susunod. And the goal of the signature is to urge the Supreme Court to release the decision dun sa mga consolidated petition. Marami pong nag-aantay sa mga kababayan natin. Yung 28. Siyempre po, lahat kami, kailangan po, kaya po, tayo kami naman kasi matagal na taon, 6 na taon na siya yung nagsilbi sa atin. Kami naman. Pero Salamat po. sir, pinagtibay po ng chamber yung pagkaka-donate ni dating Pangulo doon. Ano po ang reaction ninyo? Kasi ang expectation Ng po ICC? ay, yes po, ang Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Oo, kami lahat, lalo na ako. Pilipinas to, dapat hindi nga dinala dun si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Siyempre, kami naniniwala na dapat nandito sa jurisdiction ng Supreme Court. Kasi kung ano man yung desisyon ng ICC, masakit sa amin yun. Dahil meron tayong, eto tayo sa harap ng court, meron tayong court na tumatakbo. What do you think, sir? Kikilalanin ng ICC kung ano man yung magiging desisyon ng Supreme Court? Kikilalanin ba nila? Sabi nga ng tatay ko, matuto muna tayo lumakad bago tayo tumakbo. Dapat manalo muna tayo dito. Pag nanalo tayo sa laban natin dito, malaking tagumpay nyo. Susunod na yun. Ano planning to visit yung Elitan? Oh, yeah, opo. Makikita mo na lang ako doon. Hindi kasi hindi kasi tumempo sa break Opo, yun po yung hardest ko. Sabi ko nga po, unahin muna natin yung panalo natin dito. Yung bagay natin dito sa bansa natin. Yun ang importante. Yung dito sa bansa natin. Kapag nag-desisyon ng Supreme Court at sinabi nilang ibalik, then proceed kami sa pangalawa. Ano po yung significance? Ang dami nyo po donated na para Ibig sabihin po nito, marami pong tao ang nagmamahal kay Tatay Digong at humihingi ng justisya. At ito po ay mga totoong tao. Hindi po ito magic na pumirma lang kung sino-sino. Hindi po. Ito po ay galing sa iba't ibang lugar. Thank you, sir. Thank you. Kaya lang kayo, fasting ako. Sir, babalik ka pa ng Senate. Opo. May session. Sinamahan ko lang itong mga bayani namin. Hi, sir! Salamat po. Sir, pwede mo sir ang Group nyo? We do not have groups, ma'am. We are brave. So, po makakasagot yan lahat. Yes po. May card ka, ma'am? Wala po. Wala po kaming group. Wala po. We are private individual volunteers. Nakinikot namin ang buong Pilipinas, ma'am. Luzon, Visayas, Mindanao para makalaman.
Ito, kasama ba kayo sa Yeah, we will be here. Yeah. Our sentiments. So, iba pa yun. Yes. So, just rally lang yun. Ikot namin ng buong bansa namin to gather all the signatures. So, I'm pretty much sure, gaya nga sinabi ni Sen Robin, hindi to magic. These are real people po from Luzon, Visayas, Mindanao who wanted PRRD back home. We actually have not included around 30,000 signatures na walang identification numbers. Kasi, So, iba pa pati dun sa naunang signature na nila? Yung ginagawa yung Oo, yung confirmation of charges. That was the first time. that's the first batch. Second batch na ito. Second batch na. Second batch na. And we plan to submit more signatures hanggat hindi nag-decision na submit. Walang goal like how many millions. We wanted to get as many as possible. Our Southerners goal is 500,000 signatures. But we want to get more. We want to get as many as possible. And I think at this point, with the 238,000 signatures that we Bakit 238 kasama na yung unang batch? kasama yun Kasama ang na. ang plan namin today is 76,000 signatures. The first one, 160. 62, sorry. Thank you. Salamat. Thank you po. Salamat po. Pitang kasama. Oh. Wala daw. Ikaw na lang. Tata. Alisto ko mamaya. May darating na ano mamaya. Makipagsiksikan ka. Pagdaing mo sila bahala. Nakuha kang video. Bahala sila diha. May nabasa akong post sa social media, depensa ni Aling Claire regarding doon sa pagtulo ng water. So normal daw yun. Ano masasabi niyo po doon sa sinabi ni Actually, Aling Claire? normal naman talaga yan. Kapag hindi ka nakaharap sa public speaking dun sa publiko, tapos ang kaharap mo hindi basta publiko eh, mga highly official ng gobyerno, Mga ng iba't hari. ibang bansa. Kaya yan hindi magiging normal. Magiging abnormality po na ang Pangulo mo nagsasalita may lumalabas sa kanyang ilong. Mali po yun. Dapat po nakamonitor ang ating mga private nurse at saka private doctor ng ating Pangulo para maiwas naman sa isang kahihiyan. Hindi po basta mga mamamayan ang nakaharap sa kanya. Ang nakaharap po sa kanya, mga presidente ng iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa. Kaya nakakahiya po yun. Kaya, Aling Claire, ikaw para kang tindera sa palengke. Wala kang kasensense magsalita. Dahil ka pa ng pamangkin ko, Aling Claire. Isipin mo, sasabihin mo normal, Pangulo yan, nasa public view. Yan ba pananaw ng isang sekretaryo ng tagapagsalita ng Pangulo? E nilalagay mo sa kakahiyan ang Pangulong BBM. Para kang palengkera na tindera ng sapsap sa palengke. Aling Claire, hindi po normal yan. Nangyari na yan. Sir, may isa akong tanong kasi nabanggit niyo po kanina. Sabi niyo sa panahon ni Tatay Digong, pinipinala yung bansa natin ng mga iba't ibang bansa. Bakit po sa ngayon, sa panahon ni hindi po pa tayo Sabay yun, pre. Papasok ka pang gano'n, no? Salubungin na lang natin dyan. Hiyang-hiya tayo sa iba't ibang bansa. Kasi itong nangyayari sa bansa natin, hindi nakaka-proud. Magiging proud ka ba na maraming nangyayaring patayan?
magiging proud ka ba na ang iniintindi na impeachment ni VP Sara instead na paulanin ang bansang Pilipinas, andun sila nakatutok sa impeachment. Walang mapapala ang mamayang Pilipino sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya dapat ang impeachment ni VP Sara Duterte, isang tabi na muna yan. Ang asikasuhin ninyo, may nagaganap ng gera sa Iran at sa Amerika at Israel. Yun muna ang intindihin nyo. Yung tungkol sa gera, kung paano nyo ililigtas ang ating mga bayani sa makabagang panahon. Yun po ang asikasuhin nyo. Ayan, si Sir Ferdinand yan, mga kumisa, nagsasalita. Isa po sa OFW leader. Tama ba? OFW leader advocate. Siya po yung mga tumutulong sa mga Stress. stress na mga OFWs po. Kaya dapat yun ang unahin ng ating Pangulo. Kung magkaroon kayo ng Isang taon na po, nainaban ko na ng gobyerno si Tatay Digong. Kaya lahat po ng nanonood sa live na ito, kayo po iniimbitahan namin na makisama at makiisa ngayong araw na ito. Hindi po dahil si Tatay Digong ang pinaglalaban natin, kundi bilang isang Pilipino na inaban ko na walang kasama. Kaya lahat po nandito, mga kabataan, kapwa ko babae, at lahat po na nagmamahal kay Tatay Digong, suportahan at samahan po ninyo. Nandito po kami hanggang mamaya. Salamat po. Ma'am, isa na lang, pwede pa? Mensahe mo na lang sa mga nagpadala kay dating Pangulong Duterte doon po sa Dahig. Ang kapal po ng mukha ninyo. Una-una, hindi dahil mahal ko si Tatay Digong, kundi bilang isang anak na merong magulang. Ang isang Pilipino po ay dapat nililitis dito sa Pilipinas. Kung meron man po kayong kine-claim na kasalanan ng Tatay Digong, hindi niya po deserve na doon po litisin sapagkat siya po ay isang Pilipino. Thank you, ma'am. God bless. Thank you, ma'am. Kaya hindi ako naglalay. wala akong news sa kanila. Wala akong news sa mga OFW natin. Empathy, magkaroon ng concern, na priority ating mga bayani sa mga bagay. Nandoon at nakikinig sa Ay, naglapo na tubig mo! Pahingi daw, pahingi. Thank you very much. Kuha na kayo! Ikaw, uy. Tanggap ng tanggap. Okay na yung partner ko. Okay na yun. Oh, ito pa. Tanggap ng tanggap. Sige. Oh, kumain ka na? Parang kilala kita. Tingnan mo yan, guys. Tingnan mo yung mukha niyan. Uy, bawal yun oh. Bawal yun oh. Hoy, saan ka? Basta. Ikaw, madam. Pagkain. Eh, sir. Ikaw muna. Okay, sige. Ma'am, ikaw, may pagkain ka na? Kumain ako, sir. Thank you. Hoy,
Oh. Meron pa kayo doon. Sino to? Ha? Oh, sino gusto? Ako po chicken oh. Ano ulam? Open to Chicken curry. Open mo na nga. Open. Tasin mo na lang to. Sige. Ito pa. Oh, may pagkain pa ba? Yung dami oh. Guys, may mga pagkain-kain muna kayo. Kain-kain lang muna. Yes, sir. Okay lang yan, mother. 5:30. Tignan ko kung matatapos ko yung gagawin ko. Di bukas mo gawin yun. Pipin kita. Ay, hindi. Alis ako din pa sa BM. Yung kaso sa hearing ng stress ko. Kain na tayo. Idol, kain na tayo, Idol. Ma'am, dito na dyan lagay, ma'am, ha? Salamat, kuya. Ano lang yun? Ay, ito. Yan lang talaga, natural lang yung tao. Nanay. Oy, salamat, ma'am. Ate Melby. Ate Melby. Si Ma'am Ching. Si Ma'am Heidi Ching. Kasi sa kanya chairman. Ma'am, thank you, ha. Sa kanya talaga pag siya lang ginagamit ko eh. Apo, okay lang sir, ma'am. Kami lang po. Kami ako na pakakainin. Kain tayo, ma'am. Okay lang po. Sige lang, ma'am. Thank you very much. Kainan sila, kainan. Si Sir Joma. Si Joma. Mamaya. Ako. Hoy! Wala daw kung magkakalat. Oh, diba? Wala daw kung magkakalat. Salamat. Na hapon sa inyong lahat. Alam niyo mga kasama, narito tayo ngayon para gumayin mula ng 1 taon nang kinidnap ang Pangulong Duterte. Bakit ko sinabing kinidnap? Ang kumidnap ang sarili nating gobyerno. Kailan lamang nakasama natin ang 18 marino,
yung ating 18 brave Marines. Ano po ang sinasabi nila? Sila ang sumusuko sa mga ICC commissioners at investigators. Sila ang nagbabayad ng hotel. Sila ang gumagawa ng pamaraan upang magkaroon ng investigasyon dito sa Midas Hotel na pag-aari ni Sandico. Libre si Sandico nagbabayad. Doon sa unit ni Sandico sa Ramon sa Makati, doon dinadala ang mga witness, doon dinadala ang mga tao para ituo ang kaso laban kay Pangulong Duterte. Sino ang nagdala? Si Senador Antonio Trillanes. Nangyari ang investigasyon 5 taon matapos tayo na mawala sa ICC. 5 taon, wala na tayo. Ginawa ang investigasyon. At hindi lang basta-basta investigasyon, inayos ang kaso, inilabas ang mga testigo, hindi para tingnan ang katotohanan, hindi para ayusin ang hustisya, pero para kidnapin at ikulong si Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Ano po ang sinasabi ng mga security? Wala pa ho ang warrant of arrest. Ikinulong na sa Pinamor ang Pangulong Duterte. Sinigurado nila na mula Hong Kong makukuha si Duterte at madadala sa Netherlands. Mga kababayan, wala akong problema sa hustisya. Wala akong problema kung nais na sa katotohanan. Tandaan ninyo, si Pangulong Estrada kinusuhan sa Pilipinas, sa korte sa Pilipinas, ikinulong sa Pilipinas. Ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kinasuhan sa Pilipinas. Batas ng Pilipinas, ikinulong sa Pilipinas. Pero si Pangulong Duterte, kinidnap ng ating gobyerno. Ang sabi ni Sandico, si Bongbong Marcos mismo ang mastermind sa kaso ni Duterte sa pagtistigo ni Trillanes sa pera ni binibigay at kung siya ay kidnapin at ilipad sa The Hague, Netherlands. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Bakit tayo nandito sa Supreme Court? Bakit tayo nandito sa Korte Suprema? Alam niyo ba na ang ICC, ang ibig sabihin po niyan, pagka ang isang bansa magulo, walang kayusan, ang mga korte ay hindi nagpa-function o walang independensa ang korte, doon lamang dadalhin sa ICC. Pero dito umuma, gumagana ang korte ng Pilipinas? Gumagana! Wala ba ho tayong korte? Meron! Supreme Court! Kaya po ang Korte Suprema dapat magsalita. Dahil ang pagkakaresto ni Duterte ay sampal sa Korte Suprema. Sa Korte ng Bayan. Sampal sa batas ng Pilipinas. Mga kasama, noong lumabas si Sergeant Cotesa, sinabi niya na sa amin ang ICC. Sabi namin sa kanya, Sergeant Cotesa, siguro hindi panahon na banggitin mo ang ICC. Alam niyo, sabi ni Sergeant Cotesa, ang matataas na mga opisyal ng gobyerno nasa Midas, nagpo-monitor sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ano ang sabi ng 18 sundalo? Magmula pa ng airport, ibibigay ng tao ni Senador Trillanes ang susi sa mga hotel nila.
ina mo, Trillanes! Sa mga investigador, dadali nila sa mga hotel, ibibigay ang susi. Susundin nila gamit ang kotse ni Saldico. Pagmula doon, pagpunta ng Maitas Hotel, susunduin ang mga gusto nilang testigo. Susunduin yung gusto nilang magsalita laban kay Pangulong Duterte. Gamit ang pondo ni Saldico. Gamit ang hotel ni Saldico. Gamit ang mga unit ni Saldico. Kaya ito po mga kasama ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Sa takot siguro nila kay Maulong Duterte, nag-usap-usap, mas mabuti ilabas siya ng bansa kaysa kasuhan sa Pilipinas. Pero hindi nila naintindihan sa ginawa nila, naging martir si Pangulong Rudy Duterte. Laban! Duterte! 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 Tatlo lang po sa aking kaisipan ang namatay na matatandaan ng sambayanan. Ang pagkamatay ni Jose Rizal dito sa Luneta. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino sa tamak ng NAIA na pinaslan ng mga sundalo, pinaslan sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, sa ating kasaysayan, pag namatay ang Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, siya lang ang tanging Pangulo na kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Takot sa kanya dahil sa politika, kinipit ang isang Pilipino, ang isang leader na minamahal ng sambayan ng Pilipinas. Yan po, walang iba, kundi ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pong 18, kinasuhan po. Ako mismo, kinasuhan. Ang isang magaling at matapang na abogado, Atty. Levi Baligot, kinasuhan po nila. Kinasuhan dahil nagsabi ng katotohanan sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ano bang sinabi ng mga sundalo? Nag-deliver kami sa mga senador. Nag-deliver kami sa mga congressman. Nag-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ng mga sundalo. Yung bilyon-bilyon na mali-maleta ng dinideliver nila, yan po ay pera ninyo. Pera ng kapulisan na makasama natin. Pera ng taong bayan. Dahil po yan ay buwis na pinabayad po natin. Amo! Pero ayaw nilang pakinggan. Pagkus, ang mga nagsalita pa ang kinakasuhan. Kaya po, ngayong hapon, nananawagan kami sa Korte Suprema. Baka kayo na lang ang institusyon na maaaring magbigay hustisya sa sambayanan. Ayaw mag-imbestiga ng Kongreso dahil kasama sila sa binibigyan ng pera. Ayaw mag-imbestiga ng Senado dahil binibigyan sila ng mali-malitang pera. Ayaw mag-imbestiga ng Ombudsman, ng NBI, ng tama ang iniimbestigahan ay nag-akusa dahil ang mga tao din yan ay sangkot sa mali-malitang pera. Kaya po sa Korte Suprema, ito po justisya na hinihingi, ibigay po naman ninyo. Dahil pag wala nang tatakbuhan ang sambayanan, pag wala nang masumbungan ang sambayanan, baka po pati ang mga pulis dito, kaming lahat, ang sambayan ng Pilipino, nagsama-sama para balitan ang gobyerno at papahirap sa sambayan ng Pilipino. Sabay ang Pilipinas! Sabay ang Pangulong Duterte! My defensor.
Magbibigay sa lahat ng talumpati at isinuntayo sa ating paniniwala na kailangan ng pag-isay si Bongbong Marcos ay isa sa pinakamalawak na